makikita natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkilos, ang kanyang pagpapala this 2025. God is not done yet. Amen. Come on, can you just raise your hands right now and let us all pray. Father, we thank you for your goodness. We thank you that we finished 2024 strong. It is because nandyan ka. May mga problemang kinaharap, may sakit, may mga hindi magandang bagay, pero salamat na pagtagumpayan lahat ng mga bagay na yon dahil sa grasya at habag mo sa buhay ng bawat isa. We are right now acknowledging as a church na natapos ang 2024 at buhay pa kami dahil sa'yo. And we thank you right now that we get to see the new year. Salamat na ngayon makikita namin yung bagong taon at yung mga kaya mong gawin ngayong taon na ito sa aming mga buhay. That is why as a church, we believe more of your healing, Lord God, will manifest. More of your blessing will be experienced. More of your miracles will be seen by our eyes. More of you, Jesus, into the lives of these people. Sa buhay ng bawat isa, and more of you into our church. More of you to our pastors. More of you, Lord God, to all the volunteers. More of you, Jesus, this 2025. Hindi kami matatakot na harapin ang bagong taon na ito dahil anumang kaharapin namin, kasama ka namin. That is why right now, as a church, we have a reason to celebrate and praise you. In Jesus' name we pray! Higit ka sa naalalaman, higit ka sa naisip, higit ka sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit ka sa naalalaman, higit ka sa naisip, higit ka sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa naalala, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin sa araw na to. Sa araw na to, May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. kabutihan mo'y panghahawakan mo. May panibagong simula. Oh, Jesus. Hallelujah! Come on, let's give God a thankful for praise. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus, sa iyong higit at higit na pag-ibig sa buhay namin, Panginoon. Tunay na tapat ka at hindi yun magbabago, Diyos. Amen. Maraming salamat, Panginoon, na sama-sama kami magpupuri ngayon at sabay-sabay sasambitin ang iyong kabutihan na ginawa at patuloy mong gagawin sa buhay namin, O Diyos. Wala kaming ibang sasambitin, aawitin, kundi ang karapat dapat na papuri sa iyo, Ama. Ikaw ang may tanghal, ikaw ang may dakila, Jesus. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na
ang daan at ang tanging mong kaligtasan. Walang ibang itataan. Jesus, ikaw lamang, pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataan. Jesus, ikaw lamang, pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataan. Jesus, ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman pinagtulad. Ako'y namamangha sa'yo. Dadakilan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman pinagkulan. Ako'y namamangha sa'yo. Dadakilan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, Diyos, ikaw dapat sa papuri. O ikaw ang itatanghal, tanging pangalan mo lamang, O Diyos. Sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng katapatan mo, karapat dapat ka, O Diyos. Karapat dapat ka, O Diyos. O maghari ka, Panginoon, sa taon na ito, Diyos. Ikaw ang palaging may taas, palaging may dakilaman. O maraming salamat, O Diyos, sa panibagong taon na binigay mo sa amin, kung saan mas lalo mong ipapakita ang iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. And we are so excited. Natutuwa ang aming puso, Panginoon, na maranasan iyon. Hindi lamang basta malaman ang iyong kabutihan, pero maranasan ito sa buhay namin, O Diyos. Kaya't sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, palagi ka naming itataas at idadakila. Pagkakatiwala sa iyong lahat ng bagay na mayroon kami, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan, O Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang karapat-dapat na papuri, karapat-dapat na pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ngayon naman po dadako tayo sa ating pagbibigay. Let's prepare our money na blessing ni God. Our giving is our response. This is our love to God and people. At ito po ang nagpapakita ng appreciation natin sa ating church dito sa New Life Tondo. Kaya naman po, sabay-sabay po nating i-declare ang ating believing. Ako ay blessed. Ako ay blessing din sa iba. Ako ay mayaman. Ako ay masagana. Ako ay provided. Ako ay bayad sa utang. Blessed ang aking spirit, soul, and body. Hindi ako stressed, depressed, o blessed. Ako ay favored everywhere. Hindi nagkukulang, hindi nagsakto, may sobra pa. Dahil ako ay nabibless sa New Life family. Responsibilidad ko rin ay bless ang pamilya nito. Kaya ang response ko ay magbigay ng masaya dahil sa love ni Daddy God para sa akin. In Jesus' name, Amen. Sa mga nanonood po online, makikita niyo po sa ating screen ang ating wave ticket. Let's give people! Puso'y maawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, may saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw, hey! Hallelujah, Jesus, you're the only one, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, Jesus, you are for Hallelujah, Jesus, you're the only one, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, Jesus, you are for Hallelujah, Jesus, you're the only one, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, Jesus, you are more than enough. Amen. Come on, let's stretch our hands sa ating mga kaloob at ipag-pray po natin ito. Lord, Ama, maraming salamat. Salamat, Lord, dahil sinisimulan namin ang taon na ito na may pusong mapagpasalamat. Thank you, Lord, dahil Ikaw ang unang nagbigay, kaya nakakapagbigay kami. At itong mga itinanim namin, alam namin, Lord, na Ikaw ang magpaparami nito hanggang sa makalimutan namin ang salitang kahirapan. Kami po ay ibibless mo ng sobra, ng higit sa inaasahan namin ngayong taon na ito dahil mahal mo kami at palagi kang mabuti sa amin. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Happy New Year! New Life Tondo! Woo! Wala pang palakpakan dyan! Sino sa inyo may katabing fresh na fresh ngayong New Year? Ayan, oh. Yan. Pakiamoy nga. Yung inyong katabi kung amoy paputok. Eto Amoy ba, bagong taon. Amoy baby si Dami ngayon. Amoy bagong taon. Isa pa, sabi mo naman sa katabi mo, Happy New Year sa'yo. High five tayo, Kuya Dami. High five, high five. Oh, high five naman tayo. High five Ayan. natin katabi natin. Ayan, Kaliwa, David. kanan. Ayan, kaway-kaway. Ayan. Grabe itong bagong taon na ito, Kuya Ryan. Talagang grabe yung pagpapala ng Panginoon para sa atin. Noong 2024, grabe yung nangyari. Ngayong 2025, abangan nila. Mas sobra-sobra si Sigrid yung umaabaw pa ang Yan. biyaya na natanggap natin. And para mo mas maging maganda yung inyong New Year, we would like to invite you na pumunta at umaten o sumama sa amin sa mga ministries na meron tayo sa church na ito. Yes! Kung sakali wala kayong ginagawa, ito na yung time para bumilos at mag-contribute tayo sa church natin. Siguro Kuya Ryan, yung masakit na Lord, nag-aantay ako, anong gagawin ko? Ang Lord, sinasabi niyo, anak, nandyan na yung simbahan. Tumikilos ka na. Serve Tumalaw tayo ka na. together, serve together. Ayan, ayan. Kuya Daring, gano'n ka na ba katagal din sa ministry? 24 taon. 24 ako, baby pa lang, 5 years pa lang ako dito. 24 years na ako, kaya... Pero sobrang saya, no? Yes!
Nagsasawa ka ba? Hindi! Hindi ka magsasawa basta kay Lord kasama mo si Lord. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, masarap mag-serve sa Panginoon. Kaya sabi mo sa kanya, kaya mag-serve ka na. Serve na. Hanapin natin si Ate Princess Taliana dun sa registration Ayan. kung gusto niyo po mag-serve with us. And sabi mo sa katabi mo, balik na tayo sa service ha. Oh, ayan ha. Tama na bakasyon. Baka yung iba kasi sa inyo, naka-vacation mode pa. Para lang po sa ma-refresh tayo, ito po yung mga services natin every Sunday. Yeah. First service po is 8:30 a.m. to 10 a.m. Second service, 10:30 to 12 noon. 3:30 p.m. to 5 p.m. At ang ating last service is 5:30 to 7 o'clock ng gabi. Yan, so kung kayo po, may mga kamag-anak kayo, kaibigan, pwede niyo po silang sabihan, eto yung mga services namin. Gusto ko ngayong taon, makatanggap ka ng bago at ito yung bagong kailangan natin. Bago galing sa Panginoon. Yes, at sa mga kabataan, Kuya Daryl, invite din namin kayo tuwing Sabado, 3:30 to 5:30 p.m. At para naman po sa mga may puso sa mga mas bata pa, ages 4 to 12 years old, meron po tayong Sidewalk Sunday School every Saturday from 10 a.m. to 12 noon at 1,100 na mga kabataan ng mga bata yung ating tinutulungan. Balita ko, pogi yung leader doon. Ay, pogi talaga. Kuya Daryl, matagal na yan sa ministry. Grabe. At eto na, Kuya Ryan. Siguradong excited na kayo. Pag excited ka, tatayo ka na! Yay! Dahil excited tayong lahat! Miss Palakpakan na natin! to! Palakpakan Grabe! natin! Ang Bas- tatay sa New Life! Pastor Herbie Castillo! Na mag-church every Sunday? Ako, hindi nyo lang ma-imagine. Sobra po. May na-realize kaming mag-asawa. Kasi di ba, as you all know, 2 Sunday kaming wala. And for that 2 Sunday, akala ko dahil nasa magandang lugar ka, we've been to Paris, sa France, sa Spain, sa Istanbul. Akala namin, pag nasa magandang lugar ka, talagang kahit doon ka na tumira, yung pala hindi. Yung pala hindi. You know, pag na-realize mo that the best really place to be is where the perfect will of God is. Ang pinaka-the best place talaga kung saan yung lugar na naramdaman mo, dun yung pinagagawa sa iyo ng Lord, yung passion, yung calling, dun mo talaga mai-enjoy. Of course, we enjoyed na fulfill yung agenda, na ma-meet namin yung family, you know, ng boyfriend ng anak namin, and we found a very good family. Na mababait na mga tao, pamilya, and then nag-travel kung saan-saan, pero we realize, pag hindi mo pala talaga nagagawa yung pinagagawa sa'yo ng Diyos, para kang isda na wala sa aquarium. Gusto mong bumalik sa kung anong pinapagawa. And at the same time, you miss a lot of people. I really mean it. Sobra po, na-miss ko po talaga kayong lahat. Yung preaching, yung people, yung food, the leadership, you know, sobra, nakakabuhay pag nandun ka na sa kung ano talaga yung gustong-gusto mong gawin. Ang pinakamagandang lugar talagang pwede mong mapuntahan, yung lugar na kung saan dun ka tinawag ng Diyos. Ang pinakamaganda talagang, siguro, accomplishment na pwede mong masabi sa buhay mo na, Lord, I made it, is yung bagay na alam mong ito yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang yung gusto mong gawin sa buhay mo. When you realize na yung bagay na ginawa ng Diyos sa'yo, nagagawa mo, when you realize na yung mga bagay na gustong gawin ng mga Diyos sa mga tao, sa pamamagitan mo, nagagawa mo, it really makes you happy. Sobrang nakakagaang, nakakaramdam ng tagumpay, ng fulfillment, ng accomplishment, ng victory sa buhay, ng success sa buhay. And I pray for everyone na you go to a place where you will always feel like home. Huwag kayong pumunta sa lugar na maganda lang, na may pera lang, na mayroon lang mga masarap na pagkain, na may magandang damit lang. Pero kung wala naman yung mga taong mahal mo, kung wala naman yung talagang totoong assignment mo sa buhay na ito, you know, ma-experience mo yun for a while, it's good.
But to stay there for a long time, it's bad. Kaya sobrang saya ko po na nakabalik ngayong taong ito. And you are so blessed, why? That you will start the year. You will start the year na, alam mo yun, sinisimulan natin yung taon na kung saan dinidecide natin. Because it really takes a decision. Hindi lang intention. Marami may intention pero ayaw mag-decide. It really takes a decision for you to be here. Dinidecide yan. Hindi yan aksidenteng magigising ka na lang nasa church ka. Binibitbit yung sarili. Kinukumbinsi yung sarili para sabihin, I need to be in church. I need to be with the family. I need to be with the people. It takes decision to do that. At yung decision mo, yun yung destiny mo. Yung decision natin na ginagawa, yun yung destiny. God cannot bless a decision we won't make. Kailangan mag-decide tayo para yung blessing ni Lord that's already been given through Jesus, magawa niya, mag-manifest na sa buhay natin. Amen? Every year, nung nakaraan, ito yung sinasabi mong hindi ito yung deja vu o yung sasabi mong, sabi ko na nga ba Hindi ito yung ganun Ito yung sinasabi mong, masasabi mo sa sarili mo, tama nga yung sabi ni Lord. Hindi mo sasabihin, sabi ko na nga ba Yung masasabi mo, tama nga yung sinabi ni Lord. Kasi last year, binigyan tayo, alam niyo ang church natin, nasanay na tayo, many years, na laging, every year na papasok, humihingi tayo ng guide, ng path, ng direction kay Lord. Para sabihin, Lord, bigyan mo nga kami ng word na lalakaran namin. At ako dinisire ko, na Panginoon, kung magbibigay ako ng word, ayoko nung inisip. Ayoko nung maganda lang sa pandinig. Gusto ko talagang ito yung directions. Sa Book of Revelation, meron laging word si Lord sa iba-ibang iglesia. Word for Pergamo, Philadelphia, Ephesus, Cappadocia, lahat yung itong mga 7 churches, may word si Lord para sa kanila mismo. Pero, may word si Lord sa iba-ibang church. Katulad ng pamilya. Each families are unique. Kaya please, wag niyo ikumpara yung pamilya niyo sa pamilya ng iba. Mapufrustrate ka o magyayabang ka o masasadin ka, malulungkot ka. Pag kinumpara mo yung pamilya mo sa pamilya ng iba. Wag. Every family, unique yan. Unique yung bawat pamilya. Be proud of your family. Amen? Katulad din ng church, all churches are unique. But there is not 2, 3, 4. There's only one church. Yun yung church ni Jesus Christ. Pero bawat local church, family ng mga churches, unique yan. Unique. At merong word si Lord sa bawat church. So, dinisire natin na, Lord, bigyan mo nga kami ng word. Ngayong taong ito, ano yung word mo for 2025? Kasi noong 2024, tama yung sinabi ni Lord. It will be a year of great recovery. Para sa mas marami at mas marami at mas marami pa for more and more and more. Ayun nga nangyari. Baha, apoy, lindol, kung ano-anong mga nangyari sa Pilipinas, sa Tondo mismo. Pero how we got recovered. Kaya sabi ko, tama yung sabi ni Lord. Yung word niya na yon will be a great year for us to recover. At ganun nga nangyari. Yung ating Thanksgiving, na minsan akala mo, hindi na mangyayari. Alam mo, pinakita sa atin ni Lord, binahayan ng tubig, pero nung December, binahan ng tao. Binahan ng pagpapala. And the Lord kept blessing us, blessing us. This church, alam nyo ba, we are now reaching 3,000 people. Yung volunteers natin having 320 people. Kaya ako naniniwala itong taong ito, it will be... Sobrang magiging maganda ho ang taong ito. Sobrang magiging maganda. Kaya lang, hindi ko hiniling sa Panginoon yung bigyan tayo ng magandang taon. Kasi kahit sabihin ko kahit sabihin ko sa inyo magiging maganda ang taon, magkakaproblema ka pa rin. Kahit naman sabihin ko sa inyo magiging masagana ang taon, malulungkot ka pa din. Hindi naman po pwedeng hindi. Hindi naman po pwedeng mangangako tayo ng di totoo. That's why when I asked the Lord, Lord, give us a year. What year 2025 will be for your new life Tondo family? Alam niyo kung ano? Watch this video.
2025, it will be a year in pursuit of maturity. Amen? Alam nyo ba, tinignan ko yung year ng mga tao, ng mga different churches. It will be a year of thriving, a year of multiplication, a year of acceleration, a year of blessing, and this and this. Lahat ito. Ang gaganda lahat. Sabi ko, parang naiinggit ako. Sana maging ganun din yung mga year namin. Pag tinitignan ko iba-ibang churches, and then the Lord really spoke to my heart deeply. And I remember, sabi nga ni Pastor Rafi kanina, pwede kang ma-bless ng sobra ngayong taong ito. Pero pag hindi ka matured, mawawala yung blessings. Katulad nung dalawang anak dun sa prodigal son. Nakuha niya naman talaga lahat ng blessing, pero dahil immature siya, he lost everything. Pwede kong sabihin that this year will be a year of overflowing blessing. Kaya lang, pag hindi tayo mature, mawawala din naman lahat eh. Baka nga makasira pa sa'yo eh. That's why itong taong ito, ang prayer ko for everybody is maturity. What the world needs now, alam mo, tinanong ko ito sa mga pastor, sa mga conferences, ang hirap sagutin eh. Ano talaga ang needs ng mundo? May love naman, may prayer naman, may Bible naman, may church, may blessing, may anointing, pero bakit ganun pa rin? Ano talaga yung need? What the world needs now is maturity. Why pag matured ka, you can forgive. Pag matured ka, you can love. Pag matured ka, you can hope, you can understand. Pag matured ka, mas marami kang magagawang bagay. Hindi naman kailangan lang ma-bless ka eh. Actually, pag matured ka, kahit hindi ka bless, alam mong bless ka eh. Sa relasyon, ang kailangan nyo, hindi talaga pera. Kala ng iba, nag-aaway yung mag-asawa dahil walang pera dahil walang trabaho. Sa totoo lang, kaya kayo nag-aaway, ang kailangan nyo talaga, maturity. Ang daming mga tao ang immatured. Konting kibot, magtatampo, maglalayas, magwawala, maglalasing, mananakit. Why? That's why we pray. Ngayong taong ito, bigyan tayo ni Lord ng hindi ng swerte. Ang kailangan nyo, alam nyo, maturity, hindi matswerte. Sabi mo nga sa katabi mo, maturity. Hindi matswerte. Yung bang nagmamature tayo from glory to glory. Basahin ko sa inyo yung verse, 1 Corinthians 14:20. Beloved ones, don't remain as an immature children in your reasoning as it relates to evil. Napapasama patuloy dahil isip bata immature, like newborns. But in your thinking, be matured adults. Alam niyo, yung dasal natin ngayong 2025, bigyan tayo ni Lord ng isang klaseng kaisipan, damdamin, na Lord, immatured mo nga ako, Lord. As a husband, as a father, as a man, as a business people, as a woman, as a student, ang alam niyo kung ano maging dasal natin, Lord, immatured mo nga ako, Lord. Gawin mo nga akong matured. Pag binasa niyo yung Bible, kung ano yung hiling ni John, ni James, ni Peter, ni Jesus, kung bakit nagbigay ng apostle, prophet, pastor, teacher, and evangelist, sabi niya, till we all come to the unity of the body of Christ, para daw mag-matured tayo. So ang purpose ng anointing, ng blessing, ng lahat ng bagay na binibigay sa atin ni Lord, for us to be matured. Si Jesus nag-grew in stature, in physical, in favor with God and men, in wisdom, why ang tawag doon, maturity. Si Jesus mismo, kailangan mag-matured. Dati tinanong ko, Lord, what are the true tests of spiritual maturity? Akala ko faith. Akala ko pag meron kang great faith, yung bang pag nag-pray ka, may gumagaling. Pag nag-pray ka, akala ko yun ang test ng maturity. Akala ko yung ang dami mong alam ng memory verse sa Bible. Akala ko yung pag ang dami mong mga taong napapasunod, yun ang mature. O, akala ko pag ang tagal-tagal mo na sa church, matured ka na. Kaso na-realize ko, marami nang matagal sa church, pero yung ugali, hindi mo maintindihan eh. Marami ng mga tao, kabisado yung Bible, pero kung makapagmura, wagas. Marami mga tao na talaga naman, ang daming giftings, ang daming talents, pero hindi nag-matured eh. Hindi nag-matured. Ano yung true test of spiritual maturity? Kasi kailangan, we need to have a genuine, pure, fervent love for others. About everything else we do, if we can manage just one thing in our lives, kung meron akong ipipray, hihilingin, sana maging prayer at hilingin nyo rin kay Lord. Lord, if there's one thing that I want you to help me na ma-manage ko, bukod sa pera, bukod sa health, bukod sa family, bukod sa children, bukod sa future, if there's one thing na kailangan ma-manage natin sa buhay natin,
is how we could love other people. Ang maturity, hindi paramihan ng member, hindi paramihan ng pera, hindi paramihan ng, hindi. Ang maturity, paramihan ng mamahalin. Sabi mo nga sa katabi mo, padamihan tayo ng mamahalin. Hindi great faith ang number one sign ng maturity. Alam niyo, yung mga taong nagpapakita that they have great faith, na they can flow in prophetic, they can flow in spiritual, they can have this and that, ang talagang nagpo-flow in maturity, yung great faith, alam nyo, kala ko yung you can even pray for the mountains to be moved and cast into the sea. Parang ang tindi ng faith niya, no? Hindi, alam nyo, ang great faith magwo-work saan? Basahin ko sa inyo yung verse. Galatians 5:6. Kung wala daw love, yun daw faith, ma-express yan. Yun daw faith, ma-energize. In Galatians chapter 5 verse 6, ma-activate ang faith through love. Ma-activate, ma-energize, ma-express, ma-work ang faith through love. Kaya pag tinanong kayo, what is the presence of God? Dati akala ko pag kinilabutan ka, tumumba ka, naiyak ka, yun yung presence ni God. Ang presence ni God, ba't na sinabing pag may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, I am in their midst? Why? Ang presence ni God, love. Kaya nga God is love. Pag sa 2 o 3, nagkakaroon kayo ng pag-iibigan sa isa't isa, nandun yung presence ni God. Hindi ibig sabihin, tumumba ka, naiyak ka, kinilabutan ka, tumakbo ka, nagtatalon ka, o nagtangs, o kung ano man, yun yung presence ni God. Ang presence ni God, pag naging loving ka. Why? Ang totoong matured, mapagmahal. Amen? At ang maturity, hindi destination. Ang maturity, direction. Hindi siya, matured na ako. Hindi, process yan. Until now, your pastors is asking, praying for maturity. Why? Because matured keeps you humble. Pag sinabi mo, alam ko na yan. Sabi ni Paul, I never said that I already arrived. Si Paul na yun, ha? Sabi ni Apostle Paul, hindi ko sinasabing naabot ko na, narating ko na. Pero sinasabi ko, pinipilit ko pa rin kalimutan yung nakaraan dahil alam kong marami pa akong pupuntahan. I'm still pursuing. I'm still going. Marami pa rin siya nang pupuntahan, sabi ni Paul. Why? Because a sign ng maturity is yung humble. Ang sign ng maturity, alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan. Pag ang dami mo ng alam, ibig sabihin, kailangan magbawas ng alam para mabuhusan ka. Kasi sa taong puno na, ang hirap lagyan eh. Pansin niyo sa mga taong ang dami ng alam, ang hirap punuan. At kung sino makadalasan, kung sino pa yung maraming alam, yung pa yung maraming kaaway. Pero yung mga taong inaamin na marami silang hindi alam, yung pa yung maraming kaibigan. Kasi yung maraming alam, ang hirap turuan eh. Lagi na lang siya yung tama. Kaya malaki tama niya eh. Lagi lang tama kasi. Well, but to those people na matured enough or praying, Lord, imatured mo ako, yun yung mga tao na they are always trying. Sabihin nyo nga, trying. Hindi masamang mag-try. Hindi masamang mag-try to walk in faith. Hindi masamang mag-try to live in faith. Why? Because that shows process. That shows maturity. Kaya lang kung minsan, dahil nga immature, tingnan niyo 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3. Kailangan wag mangyari kasi minsan nangyayari because of this immaturity. Dear brothers and sisters, when I was with you, hindi ko kayo makausap ng spiritual people. I had to talk as though you belong to this world, kahit hindi naman dapat kayo nataga dito. As though you were infants in Christ. Verse 2. I had to feed you with milk, not with solid food. Why? Because you are not ready for anything stronger. And hanggang ngayon, sabi niya, you're still not ready. Verse 3. You're still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another, quarrel with each other. Inggita, nag-aaway, nagtatampuan, laging controlled ng emotions. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? You're not living like people of the world. Alam nyo ang sign ng mga immaturity? When we are what? Always trying to prove yourself. Pag lagi mong meron kang gustong patunayan, pag yung katabi mo, laging may pinaglalaban, immature. Sa totoo lang, pag lagi kang ang dami mong pinaglalaban,
Yung kailangan, kulay na lang ng kurtina, pinagtatalunan nyo pa. Asim ng sinigang, pinagtatalunan nyo. Ang dami yung pinaglalaban sa buhay. Sabi mo ka sa katabi mo, huwag kang masyadong may pinaglalaban. Alam nyo yung ating pagkatao, ano tayo we are a trichotomist. Pag sabing trichotomist, we are spirit, soul, and body. Tapos dun sa spirit, soul, and body, pansinin niyo yung spirit mo, may conscience yan. Meron niyang conscience. Nakabase siya sa konsensya. Yung kaluluwa mo, nandan yung mind mo, yung will mo, yung emotions mo. Yung body mo, yan yung physical senses mo. So kung nagugutom ka, nauuhaw, nangangate, naiinitan, nalalamig, giniginaw, body yon. Pero pag naiinggit ka, nagagalit, nagtatampo, nalilibugan, naiinis, nabubuisit, kaluluwa yon. Pero kapag halimbawa, nagsasabi siya, magda-diet ka, nasasabihin ng isip mo, oo, pero sasabihin ng katawan mo, gusto mo pa. Ang ko-control dun si conscience. Yung spirit mo kasi matured because that is where Christ resides. In your spirit, kaya you're the temple of the Spirit. Dun sa spirit mo, nagre-reside yung consciousness ni Christ. Kaya siya yung nagsasabi sa body at saka sa kaluluwa para magtagpo yung dalawa. Makontrol yung dalawa. Kaya sabi ng Romans 12:2, para tayo magbago, hindi mo ba, kaya kahit anong pamasko suot mo, bagong taon damit ang suot mo, kundi magbabago yung isip mo, hindi ka magbabago. Baka ang magpalit lang ngayong taong ito, kalendaryo at taon. Pero yung taong katabi mo, hindi pa rin magbabago. Kasi hindi nagbago yung isip. Look at this. Don't copy the behavior and customs of this world. Let God transform you. How? Into a new person by changing the way you think. Kaya ang dapat bati, happy new mind. Hindi happy new year. Dapat ngayong taong ito ang magbago una isip natin. By changing the way you think. Pag nagbago na yung perception, pag nagbago na yung pananaw natin, then you will learn to know na ito pala yung will ni Lord sa akin. Alam ko na ngayon kung ano yung pleasing, yung perfect, tsaka accepting. Baka may will si Lord sa atin, wala na lang magawa si Lord kundi i-accept. Kasi ikaw naman ang nasunod Pero pag nababago yung isip natin in the way He thinks, God thinks, because we have His thoughts, we have the mind of Christ, doon nagsisimulang maging pleasing at perfect yung will ni Lord sa buhay natin. Para tayo mag-matured, siyempre daldal ako ng daldal ng maturity, pero hindi naman natin nasabi kung how. Sabihin nyo nga, Pastor Herbie, how? Ayan, how? Paano ba tayo mag-matured? Paano? Simple steps. Kasi yung soul mo, araw-araw yan, kinukumbins yan. Kinukumbinsi mo yan, yung kaluluwa mo. Lalo yung katawan mo. Kaya pag yung katawan nyo, nadala nyo dito ngayon, nanalo yung kaluluwa mo. Pero pag kakatawan mo, tulad yung mga nanonood sa TV ngayon, hindi nag-church, kasi tamad na tamad, antok na antok, natalo yung katawan, nanalo yung katawan mo. Pero kung nadala mo yung sarili mo ngayon dito, nanalo ka na sa unang battle mo pa lang. Why? Because ang attitude that will help us mature, number 1, hunger. Sabihin nyo nga, hunger. Alam nyo ba, hunger is 10 times more powerful than hope. Maganda yung hoping. Hope does not disappoint us. Yung umaasa ka na ganito, maganda mangyayari, eto lahat, pero umaasa ka lang. Hindi ka na di-disappoint kasi nga umaasa ka Pero yung hunger, hindi lang yung aasa. May gagawin siya para mangyari. Kaya it's 10 times more powerful. Magiging PG tayo ngayon, PG. Sabi mo sa katabi mo, PG ka. Ano yon? Patay gutom. Patay gutom sa salita ng Diyos. Dapat how hungry you are. Gaano kakagutom. How hungry you are. Ibig sabihin, how much do you want to grow? Kasi kayo ang magsasabi niya kung gaano kalaki i-grow nyo Your hunger will determine your growth. And hunger, sa totoo lang, can be defined as strong desire for something or for somebody. Ibig sabihin, no desire, no acquired. Nothing desired, nothing acquired. Pag wala tayong dinidesire sa puso natin, wala tayong nakukuha. Alam nyo bakit konti ang growth? Kasi konti ang gutom. Sino mas maraming nakakain? Yung maraming? Lalo yung mga patay gutom. Lakas kumain yan.
Pinipigilan mo na, kain na kasi laki ng gutom niya eh. Have you imagined you turn that hunger into spiritual hunger? Yung hunger na yung gutom na gutom. Yung, nakakita ko mga gutom na gutom sa spiritual ha. May sakit na lahat, nandito pa rin eh. Walang-wala na, nagbibigay pa rin eh. Nasasaktan na, nagpapatawad pa rin. Why? That is hunger. Hunger yon, you cannot stop me. Hindi mo ako mapipigil magpatawa. Hindi mo ako mapipigil sumayan. Hindi mo ako mapipigil umaten. Hindi mo ako mapipigil mag-pray. Hunger yon. Hunger. How hungry you are. Yung iba, konting kibot lang, ayaw na eh. Nilayo na ng konting pinggan, hindi sa'yo na. Inalisan lang ng konting privilege, nagagalit. Inalisan lang ng konting atensyon, nagtatampo. Kaya nga, how hungry you are for growth. Hunger stirs up desire, and desire stirs up interest. Yung gutom mo, pinapainit niya yung interest mo. Kasi kung di ka naman gutom, di ka naman talaga, nobody can force you to eat. Madadala yung kabayo sa ilog, pero puwersahin mong uminom ang hirap. Sipain ka nun. Madadala kayo dito sa church, pero yung mag-receive kayo from your heart openly, nobody can do that for you. Kahit kaming mag-asawa, kahit yung asawa ko, si Charlita, I cannot force her. And I will not force her. Kahit yung anak ko, I will not force si Paul. Hindi ko ipo-force. Why? Because siya lang ang pwedeng makaramdam ng gutom. Kayo lang yung makakaramdam ng hunger na yon. Yung iba nga kahit hungry na eh. Yun na hindi mo mararamdaman eh. Pero yung hunger na yan, it will stirs up interest. Alam nyo, kailan kayo magiging interesado? Pag gutom na gutom ka na sa isang bagay. How hungry you are for Jesus. How hungry you are for His anointing. How hungry you are. Nung nandun kami sa France, sabi ko, grabe, hindi ko magawa yung ano. Wala kaming masyaran, wala kaming makausap kasi hindi marunong mag-Ingles. Nag-uusap kami. What is Google Translate. Kumbaga, mainit yung usapan, biglang nawawala sa momentum, hindi marunong ang hirap, language barrier. And because of that, di ka makapag-share, di mo masabi yung Sabi ko, ang hirap pala nun. Yung gutom na gutom ka, hindi mo makain yung gusto mo. Kaya naintindihan ko si Jesus, sabi niya, yung His will is to eat, yung food niya is to eat the will of the Father. Yun yung kanyang food. Yung gawin yung kalooban ng Ama. Sabi ng isang evangelist, si Ime Akpan, ng Nigeria, the greatest sign. Nagmumaka-Indian, wag na. Indian pa rin. The greatest sign of maturity is not fasting, not going to church, not reading the word, but hunger. Ang totoong spiritual maturity daw, hindi ang dami mong nababasang Bible, hindi 40 days kang mag-fasting, hindi yung puro mga Ang totoong spiritual maturity, how hungry you are. Yung hunger mo. Why? Maturity is a result of inward hunger. Alam nyo, hindi yan mapepeke. Sa taong gutom, hindi mo yan mapepeke. Kakain, lalamon talaga yan. Well, you cannot fake it. Pag inalis mo yung hunger from somebody, maturity is automatically aborted. Tanggalin mo yung hunger sa isang tao, hindi na yan aatin ng church. Tanggalin mo yung hunger sa pagmamahal, hindi na yan, wala na, sawa na yan. Kahit anong gawin mo, mapuprustrate ka na kasi ayaw na niya, hindi na siya gutom sa'yo. Hindi na siya hungry for the word, hindi na siya hungry for ministry, hindi na siya, wala. Why? Kasi nawala yung gutom. Pag nawala yung gutom, nawawala yung desire. Kaya alam niyo, prayer ni Jesus sa Matthew 5:6, blessed are those who are hungry and thirsty. Those who still feel hunger, still feel thirst for righteousness for Jesus, they shall be filled. Kaya ang prayer ko sa atin, para mag-mature, magutom ulit tayo. Mauhaw ulit tayo. Amen? Ito yung pangalawang attitude. Interest. Iba pag sinabi ko interest, utang na iisip. Magkano na interest?
ng utang ko. Alam mo yung interest? It's a very simple word, ah. Yung interesado ka lang. Alam niyo ba't kayo konti ang meron? Kasi hindi ka naman interesado eh. Yung iba kaya marami sila ng meron nila kasi naging interesado sila. Ba't mas maraming alam yung iba? Interesado. Kaya nga pag sasabing incline your ear, pay attention to my word, ano yun eh? Interest yun eh. Alam niyo kung sobrang yung busy, hindi kayo magiging interesado sa isang bagay, dahil sa dami yung ginagawa, hindi kayo talaga mag-grow. Si Moses, nung time na yun, he was so busy with so many things na kailangan gawin ng Panginoon, kunin muna yung attention niya. Tingnan niyo sa Exodus chapter 3, verse 3 and 4. This is amazing, sabi ni Moses. Alam niyo kung bakit? Nakakita siya ng bush, nag-aapoy, pero hindi nasusunog. Kaya sabi ni Moses, this is amazing. Moses said to himself, why isn't that bush burning up? I must go and see it. Kailangan makita ko, paano yun, nag-aapoy pero hindi nasusunog. Next verse. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, nung nakita ng Panginoon, yan na, lalapitan na ni Moses. At least finally, nakuha ko yung attention ni Moses. At saka nagsalita ang Panginoon, Moses, Moses. Tsaka nag-reply si Moses, here I am. Moses replied. Huwag nyo na isunod yung kadugtong. Alam ko nakanta nyo na sa isip nyo, playing with those. And just when I thought time had... Anyway, alam niyo nung makuha ng Diyos yung attention ni Moses, tsaka siya nagsalita. Tingin kayo kay pastor. Hanggat hindi niyo binibigay yung interest niyo sa Panginoon, marami kayong hindi maririnig sa Kanya. Hanggat di niyo nabibigay yung attention niyo sa Diyos, marami siyang gustong sabihin, i-bless, ibigay na warning, ibigay na direction sa inyo, instruction sa inyo, pero hindi nyo makuha kasi hindi kayo interesado. Go back. Saan kayo interesado? Alam niyo kung bakit? Because interest precedes pursuit. And pursuit, discovery. Para ma-discover mo, kailangan magkaroon ka ng interest na hanapin. Na hanapin. Ang maturity, hinahanap, hindi dumadating. Ang maturity, direction, process, decision. Hindi yan destinations. Hindi siguro after 10 years, magiging matured ako. No? Pagkalipas ng 10 taon, sigurado ako, ganun ka pa rin. Yung iba nga, consistent, 10 years ng tambay, consistent. Yung iba, pagkalipas mo ng and that never will happen in our church. Balikan nyo tayo after 10 years, ibang-ibang New Life Tondo. Balikan nyo tayo after next year, after 2 years, after 3, after 4. Why? Because interesado tayo na wag manatiling the same. Alam nyo, may kilala ako mga tao. Pagkalipas ng 10 taon, yung ugali, ganun pa rin. Pero nakakatuwa, consistent. Sabi mo nga sa katabi mo, consistent? Di ka nagbago? Masungit ka pa rin, mayabang ka pa rin, hanggang ngayon. Yung pag pinanganak ng may kakambal, kakambal na kayabangan. Yung pag nagkita kayo after 10 years, siya pa rin ang bida, hindi kailanman di naging extra. Laging siya yung bida. At sabi mo sa katabi mo, magpa-extra ka naman. Alam niyo kung ano nangyari kay Zacchaeus? Ang liit-liit ni Zac, hindi naman ganyan kaliit, siguro, ang liit ni Zacchaeus, kaya lang interesado. Siya lang yung nasa Bible na pumanik ng puno, makita lang si Jesus. So what happened? Sa Luke 19, hindi natin babasahin. Sa Luke 19, yung interest to see Jesus, naging desire to see Jesus. And that interest naging desire, yung desire naging action. And that action become an acknowledgement to his salvations. Alam niyo ba't nagbago si Zacchaeus? Nagsimula lang sa sino ba yung Jesus na yan? Pag naging interesado kayo, ano ba nangyayari sa new life? Sama mo naman ako dyan. Yung interest mo, magiging desire. Yung desire mo, magiging action. And the action mo, ang ending, salvations. Naging
pagbabago. Nagsimula lang, di ba ganito? Yung mga nagkaanak, o bago magkaanak, nagkaasawa, o bago maging mag-asawa, naging magjowa, o bago maging magjowa, naging kagustuhan, o bago magkagustuhan, interest muna. Sino ba yan? Damuhong na yan. Sino ba yung bigotilyo na yan? Di ba doon na nagsimula? Interest. Yung interest na yon mamumuo. Pag namuo yung interest, ending, kayo na. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Huwag niyo na dugtungan yan, baka saan pa mapunta. Minsan yung interest na yan, nagbubunga ng nagbubunga ng actions. Matthew chapter 5 verse 21. Tingnan niyo ito. Where your treasure, kung nasan daw yung inyong interest, there also your heart will be. Pansinin mo, kung saan yung interest mo, nandun yung kayamanan mo. At saan nandun yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. O i-check nyo po ngayon, where do you spend most of your time? That's your treasure, that's your heart is. Kaya ang prayer ko, your treasures, your interest, kung saan nandun yung heart mo, sana malagay sa tamang tao. Sana malagay sa tamang panahon. Sana malagay sa Panginoon. Why? Because kung saan ka nandun yung interest mo, nandun yung puso mo That will lead you into action to decisions. Pangatlo, para tayo mag-mature, bukod sa hungry ka, bukod sa may interest ka, you need to feed right. Tama dapat kinakain natin. By the way, hindi lang tayo sa bibig kumakain, ha? Yung tenga nyo, kumakain din. Yung mata nyo, kumakain din yan. Maraming gustong tignan yan. Kaya nga pag walang pera, at least kumakain yung mata. Window shopping. Lahat kaya mong bili ng mata, di ba? Gusto ko yan. Lahat Doon pwede. Lahat ng gustong mamili, gamitin ng mata. Pwede window shopping, tenga mo, kumakain. Bibig mo, ilong mo, isip mo. Pero dapat, lahat ng ini-intake, lahat ng kinakain natin, dapat sana maging tama. Why? Kasi you are what you eat. Kung ano yung kinain ng isip mo, ng bibig mo, ng pandinig mo, ng puso mo, ng kaluluwa mo, yun ang lalabas sa'yo. Kumain kayo ng sandamakmak na bawang, huminga ka. Kumain ka ng sibuyas, huminga ka. Di ba kaya pag nakikipag-lips to lips yung mga nagsisigarilyo, naaamoy mo Kaya kung nagyoyosi ka, tigilan mo na. Kasi naaamoy niya Naamoy niya. Gusto niyo ba, pag nakikipaghali ka, amoy chimenea? Yung ililips to lips mo, amoy chimenea naman yung bunganga mo. Baka may nagyoyosi pa dito, tigil mo na yan. Huwag niyo titignan yung katabi mo, ha? Kunwari, wala ka naririnig. Dito lang tingin. Feed right. Why? Choose what you eat. Choose what you eat. Spiritual malnourishment can be a result of not eating and wrong eating. Alam niyo yung spiritual maturity natin, nangyayari din yan kung malnourished ka or tama yung nourishment mo. Nakakita na ba kayo ng malnourished? Payat na payat pero ang laki ng labas na yung mga buto pero ang laki ng tiyan. Hindi balance. Hindi balance. Kaya kailangan ng nourishment ang spiritual din natin. Pero dapat, kumakain tayo ng tama. Please don't eat so much negativity. Akala ko, nai-realize ko, hindi ako nagko-comment sa kahit na anong negative. Bash. Why? Kasi ang dali tayo maapektuhan Huwag niyong replyan. Huwag kayong mag-chat. Alam ba, sinabihan ko, ang pangit naman mo, huwag ka nang mag-reply. Why? Kasi pag kinain mo yung negative na sinabi sa'yo, lalabas yung negative din na yun sa bibig mo. Nagsalita sa sa'yo ng negative, kinain mo. Binili mo Sinabi mo din sa kanya, ayun na, naging cycle na. Yung eating mo became your words. At yung words na yon, kinain din niya, kaya ayun, parehas kayong mapupuno ng negativity. If physical food can affect your body, same is true with spiritual food, which affect your spirit, your soul, as well as your character. Alam niyo ba't maraming tao, pangit ang ugali, yun ang mga kinain niya. Kumain kayo ng mga pangit na pagkain, apektado yung katawan. Kumain kayo ng mga spiritual food na hindi maganda sa katawan,
Yun ang lalabas. Kumain kayo ng mga nakakatakot na teaching, matatakotin ka. Kumain kayo ng mga galit na teaching, galitin ka. Nakakita ko ng mga taong lagi na lang puro galit yung nare-receive. Pag nagpipreach, galit. Nakakita ko ng mga taong pag nagpipreach, actually, kasi nakareceive siya ng mga nakakatakot na preaching. Yung mga preaching niya, nakakatakot din. Parang mamaya, paglabas nyo, babalik na, magugunaw na ang mundo. Huwag. Kung magunaw ang mundo, huwag kang mag-alala. Mundo naman, hindi naman ikaw eh. Alam niyo, ano pinakamagandang gawin sa buhay? Everyday na dadating, kain lang ng masaya. Kain lang ng masagana. Kain lang ng maganda. Kain lang ng pagmamahal. Why? The more you eat love, the more it comes out to you. The more you eat understanding, the more you become understanding. Kaya sa church, alam niyo, lagi ko sinasabi, magmahal kayo ng mas marami pa. Magpatawad kayo ng mas marami pa. Umunawa kayo ng mas marami pa. Why? Kailanman sa paggawa ng mabuti, hindi nagbunga ng masama. Sa pagbigay ng tama, hindi bumalik yan ng mali. Binigay mo lang naman eh. Yung bagay na kinakain natin. How to feed right for maturity. Romans 10:17. Look at this. Faith comes from hearing, that is, hearing the good news about Christ. Alam niyo kung ano pa pinakamagandang teaching na marinig? Yung good news. Yung kasi yung masaya. Alam niyo kung ano pinakapangit na marinig? Yung bad news. Yung kasi yung masama. Kasi pag nakakarinig ka ng bad news sa buhay mo, naapektuhan ka eh. Kaya magandang marinig niyo, good news. Pag may sakit ka, dapat narinig mo, good news. Pag may mga kaibigan kayo, kumare, kumpare, kamag-anak, malayo o malapit, may sakit ka, nung sabihin mo, ang sabi sa'yo, naku, mare, baka lalalayan. Baba mo na yung telepono. Baka yung sakit mo, lagnat lang, magmumukhang dengue, matatakot ka tuloy. Kasi nakinig ka sa kanya eh. Maghanap kayo ng tao na pag sinabi mo, pare, may sakit ako. Ang sagot sa'yo, pare, pagalingin ka ng Panginoon sa araw na ito. Para huwag kang mag-alala, makakaahon ka dyan. Bro, no worry, masarap marinig yung positive people. Amen? Huwag yung naririnig mo lahat ng mga latest kay kumare. Maganda yung mga naririnig natin, good news. So, sabi mo sa katabi mo, I need good news from you. Last, sana lang po. Para mag-mature tayo, you need to be hungry, you need to be interested, you need to have an interest or interested ka dapat. Pangatlo, dapat, ano tayo? You need to feed right. Kailangan makareceive tayo ng tama. Ito yung last for maturity. Actions. Be doer of the word. Ang matured, nagpapatawad. So come on, act. Magpatawad tayo. Ang matured giver. Come on, let's give. Ang matured understanding. Come on, try to understand people. Ang matured, alam nyo kung ano? Kaya niyang maging approachable. Ang matured, ginagawa niya yung naririnig niya. You need to be a doer of the word. Why? Action is the force that is needed to bring the desire into fulfillment. Pag ginawa mo, yung desire mo, nangyayari. Pero hanggat wala tayong, ay iba sa inyo, nag-decide nga, pero hindi naman in-implement. Lahat ng naririnig niyo ngayon sa church, lagay natin into action. Why? When desire meets the action, whatever goal is achievable. Pag yung desire mo, ginawa mong actions, yung mga goal natin, na-achieve natin. Gusto mo magkaroon ng bagong bahay, bagong sasakyan, bagong relasyon, bagong pera, bagong ganito, mga things, na-achieve yan pag nilagay mo sa actions. Pag sinabi mo, Lord, thank you, you have done it, everything, binigay mo na lahat, you made it available, now I will put it into actions. Ay na, dun ka na magmamatured. Kasi ginagawa mo na yung naririnig mo eh. You're now putting yourself into a test. Ang mga matured people, hindi sila takot sa test. Alam mo yung mga immature people, takot na takot subukin. Takot na takot yan. Alam mo yung immature people, tandamakmak ang PIN code, ang password ng cellphone. Totoo. Yung mga mature people, no problem. Kahit i-check mo yung phone ko. No, matured eh. Ang immature, ang daming tinatago. Ang matured people, open.
Open. Why? Matured. Kahit bali-baligtarin mo, wala kang tinatago. Matured. Si Jesus was naked. Matured. Naked truth. Alam niyo ang maturity? Not hiding anything. Pera, mga bagay na. Why? Because Philippians 4:13. Look at this. I can do all things. Sabihin niyo nga, all things. Including ability to grow. Of course, through Christ who strengthens, who enables me. Alam nyo, actions must be a response, not an obligations. Ang actions daw, dapat response, hindi obligasyon. Kaya ang church na ito, nobody, kaya pansin nyo, Jam, by the way, sobrang clear ng how you communicate. Sa offering, sabi ni Jam, 3 things lang. I-ready nyo yung seed nyo na blessing na money ni God. Simple. Number 1, why? Because this is your love for God and people. Yung pera nyo, simbolo ng pagmamahal nyo sa Diyos at sa tao. Pangalawa, this is your response. Tugon. Hindi responsibility o obligasyon. Tugon. Pangatlo, this is your appreciation para sa church natin. And then, that's it. Simple lang. And then we give. Hindi yung pag kayo hindi nagbigay, mga magnanakaw kayo. Ikaw, yun, may napanood kasi akong gano'n na nakakatakot. Sa atin, pag hindi ka nagbigay, okay lang. Yung mga ayaw magbigay, saksak mo sa baga mo yan. Why? Why? Because this church is provided by Jesus. Amen? And ang matured people, they love to give. Alam niyo ang immature people, kuripot. Why? Laging takot mawalan. Ang matured people, he loves to give. He loves to give time. Hindi insecure mawala ng oras. Hindi insecure na mawala ng bagay sa buhay niya. Ang matured people, alam niya, whatever he lose, he will gain it back. Kaya sabi ni Jesus, if you will lose your lot for me, you will have it more. If you will lose your family for me, you will have it more. If you will lose your house from me, you will have it more. Why? Matured. Ang matured, hindi takot mawalan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako takot mawala ka sa buhay ko. Kaya niyo bang sabihin yon? Kaya bang sabihin yon? Hindi ako, iba sasabihin pa lang, hindi ako takot. Kaya alam niyo kung ano, yung iba ang relationship based on takot. Yung ibang relasyon nakabase sa takot. Kaya binubugbog na, sinasaktan na, ayaw humiwalay. Pag kayo nagpa-counsel kay Pastor Herbie, Pastor, yung asawa ko ang trip, gawin akong punching bag. Pero minsan, natulan, dahil sa galit, bugso ng damdamin, may psychological something, parang meron akong pinanood sa eroplano. Wala kang magawa doon eh. 18 oras yung biyahe eh. So nandun na, may pinanood ako doon, untitled, It Ends With Us. It Ends With Us. Ano kaya yun? Curious ako. And then on the story, they both fell in love. They really love each other. Sobrang mahal naman talaga nila isa't isa. Pero alam niyo kung ano problema? Pareha silang may background. Yung lalaki, 6 years old, nung maglaro silang magkapatid ni Emerson. Yung lalaki, dinampot niya yung barel, naglaro-laro sila ng cowboy-cowboy. Totoo pala yung barel, nabaril niya yung kapatid niya. Namatay. Siya naman, nung bata siya, kitang-kita niya nung babae, kung paano bugbugin ng tatay yung nanay. Kitang-kita niya yon. And they brought that from their hearts. Dala-dala niya yon. Lahat ng mga psychological thing, dala-dala nila, may pinagdaanan para sila parehas. Kaya yung trust, yung love for each other, ayaw mag-work kahit talagang mahal nila isa't isa. Yung pala, they just both experience something. Na hindi nila ma-deal, hindi nila ma-connect, masabi. Ang ends up, alam mo kung ano, masaklap. Kasi pinanood ko yung movie, pareha silang mahal isa't isa, pero end up nag-divorce. Nagkaanak yung babae, at sabi ng babae, huling-huli sa movie, it ends with us. Ano ibig sabihin?
ayoko mangyari uli, maulit sa'yo. Kailangan maputol na. Kailangan maputol na. It ends with us. And then that word statement ring in my ears. Kaya hanggang ngayon, it ends with us today. Kailangan matapos na sa atin yung hirap. Yung salitang kahirapan, kailangan matapos na sa inyo. Kailangan matapos na sa atin ngayon. Yung lagi na lang kayong nandun sa ospital, nakukonfine, nagkakasakit. Kailangan matapos na ngayon, yung lagi na lang kayong nai-scam. Kailangan matapos na ngayon, yung lagi na lang kayong naglolokohan. Or kailangan matapos na ngayong taong ito, yung sakitan physically. Huwag nyo nang murahin yung isa't isa. Huwag nyo nang sigaw. Mga lalaki na nandito ngayon, please, don't yell at your spouse. Huwag nyo sisigawan yung asawa nyong babae. Huwag. Kailangan matapos na ngayon. We need to pursue maturity. Kailangan mag-mature na tayo ngayon. Sabihin natin kay Lord, kasi tingin kayo kay Pastor, itong 2025, it will be a very good year. Magiging sobrang ganda nitong taong ito. Pagdating sa finances, pagdating sa health, sure mo lang ako, marami sa inyo na naginip ako yung school ground natin, ang daming kotse. Ngayong taong ito, marami akong ipagpe-pray ng mga kotse. Amen? Kaya alam ko maraming yayaman, maraming magkakapera. Pero kung hindi ka matured, mahahatak sa iyo yun. Kung hindi ka matured, mag-aaway kayo, nasa kotse kayo, nagsisigawan kayong dalawa. Kung hindi ka matured, yung pera dadaan lang parang shoo. Kung hindi ka matured, kaya ang prayer natin, 2025, wala tayong ibang hiling kay Lord. Yung word niya, immature tayong lahat. Para kay may pera man o wala, okay lang. Para kung may sakit man o may kalusugan, okay lang. Para kung di man natin makuha yung gusto natin, hindi tayo manunumbat, hindi tayo mananakit. Why? Sasabihin natin, okay lang, minamatured mo ako, Lord. Kung di natin nakuha yung gusto natin, alam niyo paano natin i-handle? With maturity. Pag nawalan kayo ng pera, you handle it with maturity. Pag iniwan kayo ng tao, you handle it with maturity. Huwag kayong papatay, huwag kayong manunumbat, huwag kayong mananakit, huwag kayong maggagawa ng napakahabang mga mensahe sa Facebook. Huwag nyo ite-text ng kung ano-ano. You keep it to yourself. Di baling kayo masaktan, huwag lang kayo yung manakit. You keep it to yourself. You handle it with maturity. Amen? Yung mga nasunugan, yung mga nabaha, yung mga nasaktan, this year we will handle it with maturity. Hindi konting kibot, tampo. Konting kibot, sumbat. Konting kibot, layas. Wala nang magwo-walk out. Sabi mo sa katabi mo, wala nang maglalayas. Pag kayo lumayas pa, sabi mo nga sa katabi mo, pag ako nilayasan mo, lagot ka kay Pastor. It's going to be better. When we are mature, it's going to be better. Tayo tayong lahat. Hallelujah. This year, we will pursue maturity. Amen? Hindi pera ang hinahanap natin ngayon. Hindi magagandang salita ng mga puro blessing, puro multiplication. Maganda lahat yon, mangyayari lahat yon. Pero ang hinahanap natin ngayon, maturity. Hindi magandang kotse, malalaking mga bahay, maraming pera, promotion, breakthrough. Maganda lahat yon. Makukuha natin yon. Pero ang idadasal natin, Lord, but please, immature mo yung relationship naming magjowa. Immature mo yung relationship naming mag-asawa. Immature mo yung relationship naming magtatay, magnanay, naming magkapatid. Make this personal. Make it personal. Lord, immature mo ako, Lord. Naging tampuhin ako, bugnutin, ang daling mainis, ang daling manisi, magalit, ang daling sumigaw. Lord, immature mo kami lahat, Lord. Immature mo yung New Life Tondo, Lord.
even those who are watching. And I don't know where to go. Lord, this is our prayer. Over and over, Lord. Over and over, your promises have never failed me, Lord. Oh, yes, Jesus. There's no one like you, Lord. There's no one like you, Lord. I'm all yours. Life with you is much better. There's no one like you, Lord. I'm all yours. Life with you. Life with you is much better. It's Better. It's better. It's better. Life with Jesus. Life with you is much better. It's better. It's better. It's better. Life with you is much better. Oh, Come on, church. Because it's better. So much better than my own. I submit. Oh, I submit to your plan. Because it's better. It's better, Lord. Much better than my own. Oh, I submit to your plan because it's better, so much better than my own. There's no one like you, Lord. Hallelujah. Life with you is much better. Every head bow and eyes closed. Lord, this is our prayer today. This is our prayer, Lord. Hindi naman yung masyado mo kaming pasaganain. O lalong hindi naman kami yung maghirap. But our prayer, Lord, simple as this. Imatured mo kami ngayon, Lord. Paano namin i-handle yung family, yung pera, yung oras, higit sa lahat, paano namin i-handle yung sarili namin. Pagka sobrang naiinis kami, nagagalit kami, nagtatampo, or pagka naman sobra kaming napuprostrate, or pagka naman sobrang saya namin, paano mag-control? Lord, matured us. Grow your people. Grow your people, Father God, today. Lahat kami ngayon, Panginoon. Kung kulang kami, Panginoon, or kung labis naman sobra kami, Panginoon, imatured mo kami, Lord, sa oras mong ito. We want to be your children, your huwiyos son, your matured son like Jesus. We ask, Lord, we ask for maturity this year. Pag dumadating na, Lord, na nai-irritate kami, pag dumadating na, Lord, na sobrang yung relationship sa anak, sa asawa, sa pamilya, sa trabaho, today, Lord, we pray. Tingin kayo sa akin saglit. If you are having a hard time sa work, the Lord impressed me right now. Halimbawa, nabubuisit ka, naiinis ka talaga sa trabaho. The Lord is saying you this. Just continue to do your work. Nandun ka hindi para maging kaibigan yung mga tao. Nandun ka para magtrabaho unang-una. You enjoy your work. Don't resign. And as you continue to enjoy the work, that shows maturity. Then, you will make friends with people again. Amen? Never allow anybody to
to force you to do something that you cannot do right now. Something na hindi mo pwedeng gawin kasi nga maraming mga tao na umaasa sa'yo. May mga tao umaasa sa'yo. And if you are here, your relationship, parang bagong taon, doon pa kayo nag-away. Yung mismong bagong taon, either bago mag alas 12 o pagkatapos ng alas 12, doon pa kayo nag-aaway, doon pa kayo nagsisigawan. The Lord is telling you this. Don't worry, hindi dahil sa nagsimula ang taon ng pag-aaway, buong taon na kayo mag-aaway. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. That is why I am maturing you right now. Kung meron sa inyo nagkasakit, sumama yung tiyan, nung bagong taon mismo, pagpasok sumama yung tiyan. Meron ba dito? Taas ngayon kamay nang sumama yung tiyan. Hindi lang yung mukha, yung tiyan din. Yung tiyan, sumama yung tiyan, talagang halos munti ka ng hospital. Sige, taas niyo po yung kamay ninyo. I know, there's so many. Let me tell you, yung taon ninyo, you will be healthy than your year last 2024. Sisimulan ng Panginoon ang maganda sa buhay nyo. Amen? But ito yung hihilingin natin, Lord, lahat ng plano namin ngayong taong ito, sinasubmit na namin sa iyo. That is a sign of maturity, submission. Kung hindi kayo makapag-submit sa Panginoon, lalong di kayo makakapag-submit sa magulang nyo o sa boss ninyo. Yung mga babae, mahihirapang mag-submit sa asawa. That is why right now, whatever your plans, submit it to God so that you can become submissions. Taas natin yung kamay natin. Oh, I submit to your plan. Because it's better, Lord, we submit to you, Lord. so much better We submit to you, Lord. than my own. We submit to you, Lord. Oh, I submit to your plan, because it's better, Yes. so much better than my own. Irene, Edwin, punta kayo dalawa dito. Edwin. Celso, Nora, punta kayo dito. Rafi, Jade. Hallelujah. I just been led to pray for these people. So kayo dito. Tungtong kayo sa hagdan. Yan. Taas nyo yung kamay nyo sa mga pastor na ito. Hallelujah. Father God, Lord, this 2025, they're gonna fulfill a very big role in this church. They will fulfill a very big role in the maturity of your people. So, Father, anoint them. Father God, anoint these pastors, Lord, for the big part that they will do to mature your people. Father God, anoint them, strengthen them. Anoint them, Father God, with the needs that they need, the tools that they need to have for them to mature New Life Tondo, Lord. Father God, bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them with maturity, with sensitivity from the Holy Spirit. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Sige, punta kayong tatlo mo. Daryl, Ruth, Jam, Brian, punta kayo dito, Brian. Hallelujah. Tungtong kayo sa isang pangalawang baitang. Pangalawa. Yan. Harap kayo sa kanila rin. Kaya mo bang sumayaw, Daryl? Alam nyo ba, I have a prophetic word kay Daryl na he will be seen from the media, either from television or from anything, and the world will watch him. At mangyayari yon. Pero sabi ko, makilala wag sa kalokohan. But makikilala ito dahil sa anointing ni Lord sa buhay. Father God, bless, Lord, these two couples, Lord, for they will fulfill a much bigger task in maturing your people, Father God, in strengthening your people, Lord. Equip them, bless them, Lord, with an anointing that they need, Lord, to fulfill the God-given task to them. Oh, Rabashaka Framangin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Di pa tayo tapos. Hanggang alas 2 ng hapon to. Shirlita, punta ka dito. Kala mo
lumulusot ka. Submit to your plan, Lord. Harap ka sa kanila. Stretch your hands towards her. Lord, she will not a shadow. She is not a shadow. She is not just covering into someone's anointing in me, Lord. But she has her own. That, Lord, she has her own call. Her own anointing, Lord. Her own giftings. And so strengthen her. And so equip her, Lord, for this year. In the maturity of your people, Father God. Equip her, Lord. Bless her, Lord. Whatever things she needs, Lord. Bless her. Bless her, Lord. Not under by me, Lord. Not walking besides me, but in her own ways, Father God. As you called her, Lord. As you called her, Father God. Equip her, Lord. Equip her. Equip her. Bless her, Lord. In Jesus' name. Amen. O kayo naman, taas yung kamay nyo kay Lord. Lord, thank you po. Alam kong maraming parang ayaw nang magtiwala sa isa't isa. Lord, baka magkamali na naman kami, baka sumablay na naman. That is why now you are getting matured now. This year, in the pursuit of maturity, ibe-bless mo, Lord, ang bawat isa, Lord. With your maturity, Father God. With your anointing, Lord. With your anointing, Lord Jesus. With your anointing, Lord. With your anointing, you will bless these people. Bless them with maturity. With maturity, Lord. They will be able to handle the blessing. They will be able to handle success. They are able, Father God, to handle even, Lord, yung mga frustrations. Kung may dadating man na hindi maganda ngayong taong ito, parang baliwala. Parang hindi nangyari. Because of the maturity of your people. So, Father God, thank you for spiritual anointing of maturity, Lord, with your people. Today, Lord, matured all men and women, even those who are watching, Father God, let your maturity flow in each one of them. And to you, Lord, salamat sa pagpapala. Balik natin. Come on, kay Lord, lahat. Bless, 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 Lord, bless. We bless you, Jesus. We bless you, Daddy God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, for waking us up spiritually. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Binabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila, lahat-lahat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. It's getting better. Yung relasyon is getting better. Kalusugan is getting better. Finances is getting better. You are maturing your people in their calls, in their anointing, Father God. And to you we bring back all the glory, all the honor, and praise in Jesus' mighty name. Everybody shout and say, New Life Todo, my family, my home! Magpalakpakan ng mga matured people ng New Life Tondo! Kuya Ryan, tama yung sabi ni Pastor. Happy New Mind. Yes, happy new Sabi mind, mo sa katabi everyone. mo, Happy New Mind. Happy new mind. Grabe no, baguhin yung ating pag-iisip para sa taon na ito. Tama. Yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. See you next Sunday. Yes, see you next God bless Sunday you po. We would like to see you again. Invite more people. Yes, Baka mabigyan